Itong motor na 'to dumanas 'to ng pagiging palyado. So, step by step yung gagawin natin. Ang unang ginagawa ko is lininis ko yung ano na 'to, air filter box. Kasi minsan nandito yung sanhi kung bakit palyado yung isang motor. Linisin mo lang yung filter niya sa loob. Tapos dito sa carburetor, linisin mo yung mga jettings dito. Gumamit ka ng ano, carbon cleaner. Mura lang naman yun. Tapos kung ayaw pa din, punta ka dito sa valve clearance. Minsan kasi tukod yung valve clearance kaya nagiging palyado yung motor sa katagalan. Pagka lumuwag yung ano dito, yung valve clearance o tumutukod na siya. Tapos sunod naman itong spark plug cap. Itong spark plug cap, minsan ito rin yung naging palyado kasi dito sa loob, kinakalawang kasi ito sa loob. Tapos yung ignition coil, tapos i-testing mo siya dito sa may spark plug. Kung lumabas naman yung kuryente, okay naman yung kuryente, lumabas naman ng maayos, punta ka dito yung spark plug na to. Tanggalin mo to, titignan mo sa loob kung makarbon ba siya, kung nasa tamang air mixtures ba siya dito sa loob ng combustion engine. Kasi minsan pagka wala ka sa tuno yung karburador, napupunta yung problema dito sa loob ng combustion engine. Tanggalin mo to, tapos okay na, nalinis mo na yung spark plug. Mas mainam kung palitan mo ng spark plug, mura lang naman yan. Tapos okay naman yung kuryente, pero ganun pa din. Pagdiin mo ng kuryente na ganyan, siyempre i-testing mo, lumabas yung kuryente, okay naman, hindi naman siya putol-putol, pero palyado pa rin yung andar ng motor. Konting piga, pero may minor siya, kaso pag konting piga mo, biglang namamatay, tapos tuloy-tuloy yung andar niya. Pag pihit mo ng ganun, konting pihit lang, magkakaroon siya ng minor, pero pag i-throttle mo sa buong throttle, biglang namamatay, tapos kumaandar man tuloy-tuloy yung ano niya, andar. Hindi siya naging minor. Tapos, i-check mo rin dito, Paps, dito sa CDI socket, kasi minsan nandito rin yung problema kung bakit palyado yung motor. Linisin mo yung socket dito. Pagkalinis mo niyan, kung ganun pa din, i-shortcut mo yung mga connection dito sa CDI socket sa mga function niya. Tapos kung na-shortcut mo na ganun pa din, palyado pa rin, putol-putol pa rin yung under yung pag-testing mo dito. So ang gagawin natin, proceed pa rin tayo para makita natin yung problema. So bang hirap talaga pag yung motor natin ay palyado, di natin alam kung saan ba talaga yung problema. Nagpalit ka ng karburador, nagpalit ka na rin CDI, ito nagpalit ka na rin ng air filter, pero wala talaga kahit anong gawin. So ang gagawin mo dito, punta tayo dito sa ibang parts ng motor natin kasi minsan di natin napapansin ito. Ito yung air suction valve. Itong air suction valve na to, naghihigop kasi ito ng malinis na hangin na galing sa air filter box. So ang air filter box naman, pag sobrang dumi na siya, napupunta yung dumi dito sa air suction valve na to. At minsan nakakahigop din to ng langis nang galing ng makina. Kasi nga connection may hose dito sa makina na papuntang air filter box. Kaya pag yung dumi napupunta rin dito sa air suction valve na to. Kaya yung mga dumi na naipon dito, langis, alikabok, napupunta sa dito sa loob ng air suction valve. Kaya minsan yan yung dahilan kung bakit naging palyado yung motor kasi bumabara sila sa dinadaluyan ng hangin. Kaya minsan yung mga gumagawa ng motor hindi talaga nila nakikita o napapansin itong air suction valve na napakahalaga nito. Dadanas lang naman to ng pagiging palyado at pagiging dumihin tong air suction valve pag open filter ka or matagal na yung motor mo na ilang taon na yan na hindi mo nalinisan yung air suction valve. So hanggang dito na lang, Paps. Ganun lang yung gawin mo, step by step lang yung gawin mo, isa-isahin mo lahat para matukoy mo talaga kung ano yung problema, kung bakit palyado yung motor mo.